Eto kasi, meron tayong balita, mga minamahal. Mukhang magiging hulog-hulugan na lang po yung payment ng mga bayarang vloggers ni Kibs. Hindi kasi mga minamahal, meron po kasing nilabas na bagong order ang Court of Appeal. At 100% sure ako mga minamahal na hindi po makakatakas dito itong si Kibs. Nakakatakas man siya ngayon, syempre hindi natin siya makita eh. Pero dito po sa batas, hindi niya to matatakasan mga minamahal. Nagngangawa pa nga lang sa 20 days na pagka-freeze ng kanilang account. Eh paano pa kaya? Ngayon ginawa na pong 6 na buwan. Mga minamahal. Alam nyo, ganito kasi, last week, 2 weeks ago, August 6 to be exact, kinall out po ng AMLAC itong si Kibuloy. Kasi pinaniniwalaan mga minamahal ng AMLAC na itong pera ni Kibuloy is galing sa masama. Lalo pat, meron siyang kaso na human trafficking, ano pa ba, sexual abuse, etc. bla bla bla. So ngayon, nagpetisyon po. Kaya nga magpasalamat tayo mga minamahal dito sa dito sa AMLAC. Kasi kung hindi dahil sa AMLAC, kung hindi po sila nagkaroon ng petisyon, abay hanggang ngayon, malaya pa din pong magagamit ni Kibuloy ang kanyang pera. Diba? Tapos hindi natin alam kung saan niya ginagamit ang pera, kung sa mabuti ba or sa masama. Diba? Kasi, free. Open silang mabuksan yung account nila anytime, anywhere, any soon. Hindi mga minamahal, seryoso. Tama lang naman yung ginawang action po ng AMLAC na ipa-freeze yung account nga ni Kibuloy. Gawa nga ng ng hindi natin sure kung saan niya ginagamit yung pera. At beside, may kaso na din itong si Kibuloy na tawag dito, human trafficking, kasi nga yung pera, pinaniniwalaan ng AMLAC na itong pera ni Kibuloy ay, hindi galing sa mabuti. Galing nga sa masama, paulit-ulit tayo eh. Galing sa masama, lalo pat 'di ba natatandaan ninyo yung pamamalimos, 'di ba? Ginagamit ni Kibuloy yung mga bata para mamalimos. O another violation na yon, yung pinangakuan na mag-aaral tapos ang ginawa pinamamalimos, tapos ang ginagawa tawag dito nagpapanggap na pipi, bulag, ganyan-ganyan. So violation yon. Tapos yung paggamit ng iba't ibang account sa remittance kapag nag-exceed na yung pera, 'di ba? Doon sa OFW, another violation din yun. So naniniwala ang AMLAC, mga minamahal, ang anti-money laundering na yung pera ng Kingdom of Jesus Christ, pati ni Kibuloy, ay galing nga po sa masama. Yung naunang order kasi mga minamahal is 20 days lamang po. So ngayon, ang nangyari, in-extend from 20 days, ginawang 6 months. From August 6 to February 20 hanggang 25 next year, 2025 din. So, paano na yan, Kibs? Mukhang hulog-hulugan na lang yung bayaran natin sa mga vlogger, di umano. Sino na yung magbabantay dyan sa sa kingdom mo? Hindi kasi mga minamahal, hindi ko naman sa sinasabing pera yung pinaka-powerful sa lahat ng bagay, pero yun po yung facts sa Pilipinas, yan po yung realidad. Isipin nyo, who is Kibuloy without money? Hindi, isipin nyo lang mga minamahal, sino si Kibuloy kung walang pera yan? Kaya nga mga minamahal, ang tagal umurong ng kaso, 'di ba? Inupuan lang, 'di ba? From 2017 ngayon lang na-reopen kasi nga si Kibuloy is one of the most powerful person televangelist ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Inupuan yung kaso, best friend si Digong. So, how come na mabilis lang yung kumbaga suntok sa buwan nga na makasuhan si Kibuloy? Buti na lang pumasok yung Marcos administration at hindi tinolerate
itong ginagawang kabalbalan ni Kibuloy. So, hindi naman itong mga minamahal ma-open tong kaso ni Kibuloy kung walang nagreklamo doon sa himpilan ni Senator Risa Ontiveros. Kahit pa paulit-ulit sinasabi ni Torion, alam nyo, ginagawa tayong bobo ni Torion eh. Kahit paulit-ulit mo pang sabihin Torion na dismiss na yung kaso 2017, the fact na binigyan ng warrant of arrest galing sa regional trial court, it means may probable cause. Ganun lang kasimple. Bakit magsisilbi ng warrant of arrest kung walang probable cause, kung walang crime na naganap? Hindi, mga minamahal, ginagawa kasi talaga tayong bobo ni Torion. Oo, dismiss yung kaso noong 2017. Kaso, hindi naman po doon nag-end yung kaso eh. Hinabla po ng mga nag-file ng kaso kay Kibuloy from Davao Regional Trial Court up to Department of Justice sa DOJ. So, meron silang petition for review. So, ngayon, yung petition for review, kahit nga din yung DOJ ngayon na si Remulla, nagulat na pending pala yung kaso. So, nung tiningnan, hindi naman nagmadali ng desisyon itong si Remulla. Sabi pa nga ni Remulla nung nalaman niya na may petition for review, pag-aaralan natin yung kaso. And pinag-aralan nila ng kaso, nakitaan ng probable cause. So, it means, yung decision ng 2017, expired na yun. Wala na po yung sense. Ito namang si Torion, ginagawa namang tanga yung tao eh. So, kaya nga nag-issue na ng warrant of arrest kasi may probable cause. Hindi mo na pwedeng sabihin na, dismiss na to, dismiss na to. Oo, 2017 dismiss siya, pero nagkaroon na ng petition for review. Inupuan yung kaso almost 7 years eh. So, nung nakitaan, merong probable cause, kaya iyon, nagsilbi ng warrant of arrest. Hindi mo pwedeng sabihin na wala lang yun. Ito naman si Torion, ginagawa tayong gago eh. Huwag ganun, Torion. Diba? Itong si Torion na to. Anyway, ito yung balita, mga minamahal. Panoodin natin. Ito nako, Kibuloy. Yari dito si Kibs. Wait lang. Pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order ng sa mga bank accounts at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy hanggang February 2025. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, naglabas ang CA ng resolution noong August 20 kaugnay ng extended freeze order. Ayon naman kay Attorney Dina Tolentino Fuentes, legal counsel ng KOJC, wala pa silang kopya ng kautusan. Sakop ng extension ng freeze order ang bank accounts ng KOJC at Suara Sub Media Corporation na nag-cooperate sa Sunshine Media Network International, ang media arm ng KOJC. So, hindi lang to yung yung asset ni Kibuloy yung hindi magagalaw dyan. Freeze din, froze. Frozen din, mga minamahal, pati yung sa KOJC at sa mga taong related dito kay Kibuloy. So, lalo pat, according to the news, mga minamahal, basahin ko na lang sa inyo Wait lang, nawawala tayo. Ito yung balita noong August 6. Mayroon pong 10 individual ang involved dito nga po sa mga unlawful activities ni Kibuloy. So, in order din po ng AMLAC na i-froze yung 47 bank accounts, tapos 16 real properties in the province of Laguna, Davao del Norte, Davao Oriental, and Iloilo, and Quezon City, and the city of Davao. Tagbiliran, Mandaue, Butuan, and yung 16 vehicles of KJC. So, meaning, wala na kayong makikita yung SMNI na may, yung may logo, yung kotseng may SMNI na logo. Kasi once na nakita yun, wala na yun, mga minamahal. Baka gusto patang madagdagan ni Kibuloy ang kanyang ang kanyang sentensya. So, finreeze din yung 17 bank account ng SMNI, 5 real estate properties na located sa Cagayan, Isabela, Cabanatuan, Makati City. Tapos 26 vehicles, mga minamahal. So, yung yung 10 na involved sa mga illegal activity ni Kibuloy ay pinangalanan si Maria Tese Dandan, Helen Pagaduan Panilag, Pauline Chavez Canada, Crescente Chavez Canada, Ingrid Chavez Canada, Sylvia Semanes, Jacqueline Wong Roy, Alona
Tala Santander, Marlon Cobo, and Children Joy Foundation. Ginamit pa talaga yung Children Joy Foundation, no? Kakaiba. Kakaiba ka talaga, Kibs. 'Di ba? So, ang ginawa po ng Court of Appeals, inextend po nila, mga minamahal, yung asset from August to February 2025. So, I think the Court of I think the Court of Appeals, mga minamahal, has made a right decision para nga po dito kay Kibuloy. Tama nga yun, nang sa gayon hindi na magamit yung pera sa mga illegal activity. Hindi ko naman sinasabi na itong si Kibuloy ay nagdodroga or something else like that. I'm just talking about itong behavior ni Kibuloy na we do not know. May pera siya, so maybe that money pwedeng magamit sa mga illegal certain activity. Pwedeng bayaran niya yung ganito. Manahimik ka, wag mo na akong tuntunin. Hindi, pwedeng ganun yun. So much better na walang pera itong si Kibuloy. Nang sa gayon, paunti-unting mawawalan ng pakpak at mapipilay itong si Kibuloy hanggang sa, masilayan na natin muli. Diba, kumbaga, isa siyang, kabote na nagtatago na tutubo na lang na hindi natin namamalayan. Magpapakita na lang yan, mga minamahal, once na walang-wala na siya. Diba? So, yun yung order ngayon ng Court of Appeals, mga minamahal. And malaking salamat sa CA natin dahil nagkaroon sila ng magandang ginawang desisyon. Diba? Yung AMLAC mismo. Kaya pasalamat pa din sa AMLAC. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi mafo-frozen itong mga bank account ni Kibuloy. So, anyway, mga minamahal, yun lang po. Diba? It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, magbigay muna tayo ng pagbati. Wait lang. Batiin natin si Romeo Labuapa, Marilyn Narajo, si Pasky Garcia, Menandro Sambahon, si Diwas Jeffrey 4457, Shiro Kanzaki, Reveton, Zoe Blanco, Daniel. Yan, magandang gabi sa inyo. I don't know kung makakapag-live tayo mamaya, but I will try my best. Yun lang, ingat.